Isang mapagpalang araw ang aking bati sa inyong lahat na nakikinig nito. Dalangin ko na patuloy tayong samahan ng ating Diyos sa ating pag-aaral ng Kanyang salita. Nawa ang Kanyang pag-ibig at ang kapayapaan ay sumaating lahat. Tayo ay muling makakapakinig ng isang patotoo patungkol sa naging bunga ng taus-pusong pagbibigay o pag-aalay sa ating Diyos. Ating pakinggan si Sister Apple, Head ng Discipleship Department. A blessed day to everyone. I'm Apple Jane Ribong from BWIC Calamba. At narito po ako ngayon upang magbahagi sa inyo ng maikling patotoo tungkol sa tithes or sa pagbibigay para sa Panginoon. Ating pong buksan ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 6 verse 33. It says, "Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Alam ko, parati na natin tong naririnig, parati na natin tong nababasa. Especially ngayon sa social media, marami na nagsishare ng mga Bible verses. Pero accurate pa rin itong gamitan bilang patotoo. Lalo na ilang beses na itong pinatunayan ng Diyos sa buhay ko. No, ang sabi dito, seek first the kingdom of God. Sa buhay ko, no, lalo na sa nangyayari ngayon na pandemic during these times, ang kabutihan ng Panginoon ay hindi nagbabago. He is a constant God. At kahit na marami pang pagsubok ang dumating sa buhay, lagi pa rin siyang nandyan para tayo ipagnubayan at bigyan ng mga pagpapala. Share ko lang po sa inyo, no? Maraming mga tao ngayon ng nangangailangan ng tulong, nag-iisip kung magkakasya ba sa araw-araw yung mga ayuda na naibigay sa kanila at yung budget na natitira para sa kanila. Same din naman para sa akin. Ganun din ako. Iniisip ko din kung hanggang kailan itong nangyayaring to sa paligid natin. Kakasya ba yung budget ko? Simpleng description lang, pero nandun yung kabutihan ng Panginoon kasi kahit na nandito tayo sa bahay, nandito ko sa bahay during ECQ ngayon, I can still provide for my family and for myself. Hindi ko rin alam kung bakit or kung paano, pero ganun lang talaga kabuti ang Panginoon. Ganun lang ako namamangha sa kapangyarihan niya at sa pagkilos niya sa buhay ko. Kung babasahin natin yung prior verse, verse 31 to 32, ang sabi dun, huwag nating alalahanin kung ano yung ating kakainin, iinumin o susuotin, dahil ito yung mga bagay na inaalala ng mga unbelievers o hindi na mananampalataya sa Panginoon. Tayo bilang mananampalataya, nalalaman ng Diyos at alam ng Diyos kung ano yung mga pangangailangan natin, kung ano yung kailangan natin sa pang-araw-araw, diba? Ang nais lang ng Diyos ay yung hanapin natin yung kanyang kaharian, hanapin natin siya, manahan tayo sa presensya niya, at patuloy nating lakaran ng kanyang katuwiran, at ang lahat ng pagpapala ay ibubuhos niya sa buhay natin. Diba? Simula nang maglingkod ako sa Panginoon, simula nang piliin ko na manampalataya sa Kanya, binuksan niya ang langit para ibuhos ang pagpapala sa buhay ko at sa aking buong sambahayan. Diba? Sabi nga, giving is more than an act of obedience. It is an act or an evidence of our faith. Diba? It takes a lot of heart and courage para ibigay sa Panginoon kung ano yung nararapat para sa Kanya. Diba? Sa pagbibigay, hindi lang natin na ipapakita yung ating pagsunod sa Kanya, may papakita rin natin yung ating pananampalataya sa Kanya. Diba? For me, tithe is both a privilege and a challenge. Unahin ko muna yung challenge. No? A challenge because
kahit mananampalataya ka na, may times na nandyan yung kaaway para i-tempt ka, diba, sa pagbibigay sa Panginoon na, bibigay mo ba yan? Masyadong malaki yan. Yung ganong bagay. Simple, pero pag nagpatihulog ka dun sa temptation na yun, diba, masusuway ang kalooban ng Panginoon. And it is a privilege, no? Dahil ang pagbibigay sa Panginoon ay tunay na kagalakan ng aking puso. Diba? Sa totoo lang, mayaman naman si Lord eh. Hindi naman niya kailangan yung kung ano yung nasa sa akin. Pero sa pagbibigay, doon ko napapakita yung pagmamahal ko sa Kanya, yung pananampalataya ko sa Kanya na hindi ako dapat mangamba sa kung ano yung darating bukas kasi alam kong may Panginoon na magpo-provide sa buhay ko. Diba? Ganun siya kabuti at ganun ka-powerful yung promises niya sa buhay ko at sa buhay niyo. At ayaan nyo na i-challenge ko kayo. I-challenge you na maniwala kayo sa kapangyarihan ng pagbibigay. Believe in the power of tithing and have faith in the power of God. At makikita nyo at ipapakita sa inyo ng Panginoon ang kanyang kamanghamanghang pamamaraan kung paano niya kayo uulanin ng pagpapala. Basta hanapin lang natin at patuloy nating lakaran ang kanyang katuwiran at patuloy nating naisin na manahan sa kanyang presensya at sa kanyang kaharian. Yun lang at maraming salamat po. God bless you all. Maraming salamat sa iyong patotoo, Sister Apple. Tunay na may kaakibat na bunga ang taus-pusong paghahandog sa Diyos. Tunay na ito ay isang pribilehiyo. Bilang pagsisimula ng ating pag-uusapan ngayong araw na ito, meron akong mga katanungan. Ikaw ba ay soloista? Sanay na gumawa o maglakbay na mag-isa? Ano ang naging bunga nito? Bilang mga mananampalataya ng ating Diyos, tayo ay hindi na kailanman mag-iisa. Kasama na natin ang Diyos na sa simula pa ay umibig sa atin ng tunay. Na siyang nagbigay sa atin ng mga kamananampalataya na makakasama natin lumago ng ayon sa plano ng ating Diyos. Dahil dito, sa ating bagong simula ng buhay, ay may mga dapat tayong isaalang-alang upang maihayag ang patungkol sa kabutihan ng ating Diyos. Hindi lamang para sa atin, kundi sa lahat ng tao sa paligid natin. Ating buksan ang aklat ng mga gawa at tignan kung ano ang dapat na malaman natin na gawin bilang mga lingkod ng Diyos. Ganito ang nakasulat sa Acts chapter 16 verse 9. Isang gabi, si Pablo ay nakakita ng isang pangitain. May isang lalaking taga Macedonia na nakatayo at namamanhik sa kanya. Sinasabi nito, "Tumawid ka sa Macedonia at tulungan mo kami." Ano ang nasa Macedonia? At ano ang ginawa nila Apostol Pablo matapos niyang makita ang pangitain patungkol sa isang lalaking taga roon? Si Apostol Pablo kasama si Silas ay nagsimula ng kanilang pangalawang paglalakbay upang bisitahin ang syudad kung saan si Pablo ay nakapagbahagi na ng mabuting balita. Hindi sila naglakbay sa pamamagitan ng paglalayag sa dagat, bagkus ay tinahak nila ang daan sa pamamagitan ng Cilicia at ng Cilician Gates.
Ang tinutukoy dito na Cilician Gates ay isang makitid na lambak sa pagitan ng dalawang burol o bundok. Pagkatapos nito ay sila ay tumahak papuntang Derbe at sa Listra kung saan nakilala nila ang isang disipulo na ang pangalan ay Timoteo. Maganda ang patungkol ng mga kapatiran kay Timoteo, kaya naman siya ay isinama na rin ni Apostol Pablo. Pagdaan nila sa Phrygia at sa lalawigan ng Galacia, pinagbawalan sila ng banal na espiritu na mangaral ng salita sa Asya. Nang dumating sila sa Mysia, pinagsikapan nilang makapasok sa Bithynia. Ngunit, hindi sila pinahintututan ng banal na espiritu na makapagsalita din doon. Pagkaraan nila sa Mysia, lumusong sila patungong Troas. Sa ating paglalakbay bilang mga Kristiyano, ito ba ay may pahintulot ng banal na espiritu? Ating tignan. Ang Panginoong Kristo Jesus ay dinala ng banal na espiritu sa ilang. Ang banal na espiritu ang nanguna kay Apostol Pedro para puntahan si Cornelius. Si Apostol Felipe ay pinangunahan din ng banal na espiritu upang makita, makausap, mabahagian ng mabuting balita ang opisyal na taga Ethiopia. At sa kwento nga na ating pinag-aaralan, maging si Apostol Pablo, 10 ng kanyang mga kasama ay pinangunahan din ng banal na espiritu. Mahalaga na tayo bilang mga mananampalataya ay lumalakbay na kasama ang banal na espiritu. Kaya nga, isang gabi, si Pablo ay nakakita ng isang pangitain kung saan may isang lalaking taga Macedonia na nakatayo at namamanhik sa kanya na sinasabi, "Tumawid ka sa Macedonia at tulungan mo kami." Pagkatapos niyang makita ang pangitain, agad nilang sinikap na magtungo sa Macedonia. Buo ang kanilang paniniwalang tinatawag sila ng Panginoon upang ipangaral ang ebanghelyo sa kanila. Bumiyahe sila mula Troas papuntang Samotrase at kinabukasan ay dumating sila sa Neapolis. Mula sa Neapolis, pumunta sila sa Pilipos, ang pangunahing lungsod ng Macedonia. Doon ay nakilala nila si Lydia, na isang negosyante ng mga mamahaling telang kulay ube. Si Lydia ay sumasamba sa Diyos, kaya naman binuksan ng Panginoon ang kanyang puso, tinanggap ang mabuting balita sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Siya ay nagpabautismo at ang kanyang pamilya. Pagkatapos ito ay kinumbinsi ni Lydia sila Apostol Pablo na tumuloy sa kanyang bahay. Anong hamon ang gustong ituro sa atin ng Diyos upang ipamuhay natin bilang mananampalataya, bilang mga lingkod ng Diyos? Una, huwag magdalawang isip na magsama ng kapwa mananampalataya. Tulad nila Apostol Pablo at Silas, kanila ring isinama si Timoteo na kilala ng mga kapatid sa Listra at Iconium na mabuting tao. Dahil sa siya ay lumaki kung saan ang kanyang lola at nanay ay mga mananampalataya rin, ay nakilala naman ni Timoteo sa murang edad
ang Panginoong Kristo Jesus. Dagdag pa dito, siya ay pamilyar sa kultura ng mga Hudyo at Greko-Romano. Kaya batid nila Apostol Pablo na magiging epektibong patotoo rin siya. Pangalawa, laging kasamahin ang banal na espiritu sa ating buhay. Huwag na huwag tayong magsasarili sa ating lakbayin. Gaya ng mga naunang mga lingkod ng Diyos, lagi nating hingin ang patuloy na paggabay ng banal na espiritu. Sapagkat tayo ay nangangailangan ng patuloy na pagbabantay, pag-aaruga, at kapahayagan na mula sa Kanya. Ang banal na espiritu ang naghahayag sa lahat ng mananampalataya ng mga dapat gawin upang maging magaan ang mga lakbayin at malayo na rin sa lahat ng tao na maaaring magbigay ng mga kasinungalingan. Pangatlo, huwag mamili ng tagapakinig. Ang mabuting balita ng pagkaligtas ay para sa lahat at mapalad ang nakakasumpong nito. Makikita natin sa kwento na pagdating ng araw ng pamamahinga, sila ay lumabas sa lungsod at pumunta sa tabi ng ilog sa pag-aakalang may lugar doon na pinagtitipunan ng mga Hudyo para manalangin. Nagkataong may mga babaeng nagtitipon doon. Kaya nakiupo sila at nakipag-usap sa kanila. At salamat sa Diyos, isa doon ay si Lydia na tumanggap sa mabuting balita. 10 ng kanyang pamilya. Sa panahon ngayon na mas pinadali ng Diyos ang pagbabahagi ng salita niya gamit ang mga makabagong pamamaraan tulad ng teknolohiya, mga cellphone, computer, mga internet connection na nag-uugnay sa atin sa lahat ng tao sa mundo. Kaya gamitin natin ito ng wasto upang maluwalhati ang Diyos. At nang sa ganon, lahat ng mga tao ay maaring makapakinig ng mabuting balita. Tayo bilang mga lingkod ng Diyos ay kailangan na maipangalat ang Kanya salita. At ang Panginoon ang siyang magbubukas ng puso ng mga tao upang tanggapin ang turo na magdadala sa kanila sa kaligtasan. Bilang pagtatapos, tayo na mga mananampalataya ng Diyos ay hindi kailangan na magsarili o maging soloista sapagkat tunay na kasama na natin ang Diyos na sa simula pa ay umibig sa atin ng totoo. Tulad nila Apostol Pablo, tayo ay magkaroon ng paglalakbay na kasama ang banal na espiritu. Dalangin ko na tayo ay patuloy na hanapin ang paggabay ng banal na espiritu. Ating imbitahan palagi siya sa ating buhay upang tayo ay mapangunahan niya sa ating mga hakbang o mga plano sa buhay. Dalangin ko na patuloy tayong samahan, gabayan, turuan ng banal na espiritu. Purihin ang Diyos.